Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at kayo'y nakatutok dito sa CLTV Balitaan. Alas 10:03 na ho ng umaga. Ang araw ho natin ngayon ay October 11, araw ho ng Martes. Kumusta ho kayo mga kabalen, mga karehiyon? Maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagtutok dito sa ating programa tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, CLTV Balitaan. Makapapanood ho tayo live sa ating social media pages. Pwede ho kayong magkomento dyan at makibahagi sa ating talakayan. At pwede rin siyempre magpa-shoutout kung may oras tayo. Ayan, narito na ho ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News Team ngayong umaga. 5,000 truck ho ng bato at lupa sa taas ng Mount Arayat, posibleng gumuho. Higit 2,000 pamilya nanganganib. Ilog San Fernando sa Pampanga, isa na pong dead river. Ayon ho yan sa Sendro. Ito, hindi masyadong magandang balita. Presyo ng delatang sardinas nakaambang tumaas ng 3 hanggang 5 piso. Ilang alkalde inilahad ang kanilang accomplishment reports sa unang 100 days sa katungkulan. At higit 140 MSME bibida ho sa ika-24 na likha ng Central Luzon Trade Fair. Ayan, mamaya-maya makikita natin ano ba yung mga mabibili dyan na ipinagmamalaki ng ating mga karehiyon. Simulan na ho natin ang mainit na balitaan. Nagbabalaho ang Mines and Geosciences Bureau MGB sa mga residente ng San Juan, Banyo, Arayat, Pampanga sa posibleng pagguho muli ng isang bahagi ng bundok Arayat. Napag-alaman na higit 66,000 cubic meters o katumbas ho ito ng halos 5,000 truck ng lupa at malalaking bato ang posible pong dumausdos sakali hong magkaroon ng malakas na bagyo at lindol. Ito pong balitang tinutukan ni Jenna Lumbang Parungaw. Almost 5,000 trucks. Imagine niyo po natin 5,000 trucks at subabo na sunod-sunod parang trend na pumunta kayong barangay Tamo. Mga tabukadaral in materials na pwedeng babakiratan anytime. At may dagdagan pa po yun dahil may landslide anyang Typhoon Darling. Ganito kalaking panganib ang posibleng kaharapin ng mga naninirahan sa Barangay San Juan, Banyo, Arayat, Pampanga oras na magkaroon ng pagguho ng lupa na posibleng idulot ng malakas na bagyo o lindol. Ayon kay Mons Cruz, ang supervising geologist ng Mines and Geosciences Bureau MGB Region 3, ang senaryong ito ang dapat umanong malaman ng higit 2,000 pamilya na naninirahan sa mga danger zone, kaya ay pinatawag sila ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Kung pagbabatayan ng hazard map na ipinresenta ng MGB, tinutumbok umano ng pagguho ng lupa ang Purok 6 at 7. Kung malakas ang ulan, ay posibleng umabot pa sa Purok 4 at 5 o iba pang bahagi ng barangay. Dahil po yung San Juan, Banyo at yung pocket depositional zone, akin niya po yung slide pa na. At ito po also na windshield wiper sedimentation. Pwedeng kiniya, next time kiniya. Puno ka rin mababang portion. So pwedeng palipat-lipat. So ito mo pa mo kayo na, ay, Purok 6 and 7 namin yung may-apektuhan ng kaya, kami may-apektuhan. Alam po, lagi tamo pong aware kasi anytime po pwede pong ma-rescue at na po ni kaya katamong debris flow. Sa tala ng MGB, 3 malalaking pagguho na ang nangyari sa bahaging ito ng Mount Arayat dahil sa dami ng tubig na nagpondo sa Sapang Mayegas. Sa pagbulwak nito ay sumama ang buhangin, mga puno at dambuhalang mga bato. Ito ay noong 2009 sa kasagsagan ng Bagyong Ondoy kung saan 12 katao ang natabunan at nasawi. May naitala ring pagguho noong 2013, gawa naman ng Bagyong Santi. Habang ang nakikita umanong tila sugat sa bundok ngayon ay gawa ng landslide nitong September 26 dahil naman sa Super Typhoon Carding. Tamatin na ng slide hanggang babol. Tapos ayaw ko Sapang Mayegas. Yan yung Sapang Mayegas. No, orin niya po tutugtog.
Nakuha niya po yung balayo. Paki-zoom out. Zoom out. Zoom out. Nakuha niya po yung balayo. 6, 7, 1, 2, 3. Nakuha niya po tutugtog isa pang mayagas. Yan ang pong barangay. Mga kabalen, nandito tayo ngayon sa Purok 7, San Juan Banyo, Arayat, Pampanga. Ito ang tinumbok ng landslide noong 2009 kasagsagan ng Bagyong Ondoy. At makikita ninyo sa bahaging ito, yan ganyang kalalaking mga bato ang bumaba mula sa itaas ng bundok. At ito, no, kung titingnan natin sa aking kanan, ayan, makikita natin itong lupa, parang gasgas na lupa. Dito dumaloy ang tubig mula sa sapang mayagas na may kasamang putik at malalaking mga bato. At kapag pinag-uusapan natin mga kabalan na malalaking bato, no, ito, ayan, yung mga nakikita ninyong yan. Kung ikukumpara natin ang laki ng mga yan, nasa isang tricycle. Ang laki. Kaya naman maraming mga bahay talaga nung panahon na yun ang nawasak. Kaya naman itong ganito kalaking mga bato ay marami pa raw sa itaas. Ayon sa Bureau of Mines and Geosciences, ito ay nagbabadyang bumaba sa lugar na ito kung sakaling magkaroon ng landslide dala ng higit na malakas na bagyo na tatama sa Central Luzon o kaya ay dito mismo sa Pampanga. Nitong linggo, October 9, personal umanong pinuntahan ni Kapitan Froilan Soriano ang landslide area na kung titingnan sa malayuan, tila isang guhit na kulay brown sa bundok. Sa mga larawan na kanyang ibinahagi sa CLTV News, malinaw na makikita ang sitwasyon sa mismong lugar. Nakahambalang na ang malalaking bato at puno ng posibleng tangayin ng tubig kung malakas ang ulan o kaya ay gumulong kung magkakaroon ng malakas na lindol. Wala pong illegal logging dito. Meron po mga nagkakaingin na nagtatanim ng mga gulay yung panahon po ng tag-ulan. Kaya lang po talagang yung bundok Arayat na yon ay meron na po siyang gasgas o kung tawagin sa Kapampangan ay atine po lamat. Dagdag pa ni Kapitan Soriano na isa rin sa mga residente sa danger zone, napakahirap para sa kanila ang permanenteng lumikas lalo na't nasa bundok ang kabuhayan ng marami sa kanyang mga kababaryo. Opo, sa totoo lang po, ma'am, talagang pahirapan po yung pagkumbinsi sa pagre-relocate. Unang-una, dito na po kami sinilang, dito na po kami lumaki, nagkapamilya, at yung puso po namin at buhay nandito. Siguro ang pangunahing lang po nila yung kabuhayan. Kung may kabuhayan naman po doon sa paglilipatan, siguro medyo madali na po yung pagkukumbinsi. Ibinahagi naman ni Angelina Blanco, PDRRM officer, na nagbuo ng task force ang provincial government na siyang tututok sa problemang ito sa danger zone. Nakapalooban niya sa kanilang pagpaplano ang preemptive evacuation, engineering intervention at kung hindi mawala ang banta ay relocation. Ang si Governor naman, of course, ang natin always yung safety ng mga Kapampangan, no? Kaya ginawa natin yung task force. Kahapon nag-meeting yung task force. Nagkanya-kanya na kaming tasking. Merong sa engineering intervention, meron sa community awareness, meron sa evacuation, at meron sa permanent settlement. Siniguro naman ni Governor Dennis Pineda ng pangmatagalan at permanenteng solusyon ang hinahanap ng pamahalaang panlalawigan kaya humingi na rin siya ng tulong sa national government. Darating ho sila by next week to inspect, papanig ho sila yung working team na mag-a-assess at gagawa ng design for engineering intervention. So next week ang schedule nila, marami yan, composed of different agencies, national agencies, to do this different approach. So pati engineering intervention kailangan, hindi lang po itong sa preemptive evacuation camp. Ano lang po yan? Para sa mga tao lang ho to. Pero yung sa infra, kailangan ho natin tignan, i-assess. Nakiusap naman si Arayat Mayor Madet Alejandrino sa mga residente na makipagtulungan sa pamahalaan kapag sila ay binibigyan ng babala at hinikayat na lumikas upang maiwasan na mayroon muling masawi dahil sa landslide. Huwag na natin hintayin pa gaya nung nakaraang kardig. Talagang pinakukuha ko sila sa mga pulis eh. Hindi pa ako nagpadala ng pulis. Sana huwag na po nating makipagkaisa po tayo sa mga nanunungkulan. Dahil buhay po ninyo nililigtas namin, ang tao, isa lang ang buhay. Hindi na po natin may babalik yan pagka yan talagang
naging ano po tayo, pabaya tayo. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Ho, sa ibang balita, matapos ang unang 100 araw sa panunungkulan, ilang alkalde ho sa Pampanga ang naglahad ng kani-kanilang accomplishment reports nito pong Lunes. Tara na ho't makibalita sa programa ng ilang first-termer mayors sa lalawigan sa ulat na ito. Karaniwan na nagsisilbing inisyal na sukatan sa liderato ng isang halal na opisyal ang kanilang unang 100 araw sa katungkulan, lalo na kung siya ay nasa kanyang unang termino pa lamang. Sa bayan ng Arayat nitong 2022 elections, naluklok ang kauna-unahang babaeng alkalde na si Mayor Modest Madir Alejandrino. May bahay ni dating mayor at ngayon ay Vice Mayor Emmanuel Bon Alejandrino. Magpapatatag po siguro sa akin na maging matibay ako at malakas, matapang para po sa aming bayan ay ang maibigay ko po ng tapat at idiretso ang serbisyo pong iniwanan ng aking mahal na kabiyak na ngayon aking Vice Mayor. Sa kanyang first 100 days report itong Lunes, October 10, nagmalaki ng alkalde na tinutukan niya ang seguridad ng bayan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ilaw sa lahat ng 30 barangay ng Arayat. Wala pa po akong 100 days, ang buong Arayat ay lumiwanag. Lahat po ng 30 barangays, nabigyan po natin ng mga street light. Tututukan din umano ng kanyang administrasyon ang kabuhayan, edukasyon at kalusugan ng mga Arayatenyos sa kanyang susunod pang mga taon sa katungkulan. Problema po dito ay ang pangkabuhayan ng mamamayan ng Arayat. Pangalawa, yung mabigyan po ng magandang edukasyon ng mga bata, lalo-lalo na po yung mga pamilyang naghihirap, naghihikaos, na hindi kayang papag-aralin yung kanilang mga anak. Nagustuhan naman daw ng presidente ng Liga ng mga Barangay ng Arayat na si Kapitan Andy De Ala ang naging uri ng pamamahala na inilatag ng babaeng punong bayan. Para sa akin, satisfied naman lahat ng proyekto niya bago dumating yung 100 days na tapos. Alam naman natin yung babae tulad din ng inayan ng tahanan natin. Lahat ng kumbaga yung mga gusto niyang gawin, hindi siya titigil hanggat hindi niya magawa, dahil nanay siya. Samantala nitong Lunes din, naglatag ng kanyang ulat sa bayan ng pinakabatang alkalde ng lalawigan ni si Mayor Tonton Bustos ng Masantol. Ibinandera umano ng kanyang liderato ang consultative leadership sa pamamagitan ng pagtatayo ng 17 accredited civil service organization na katuwang niya sa pagpapabuti ng serbisyo sa mga Masantoleños. Our institutional quality policy is to commit ourselves to provide the Bayong Masantol efficient, effective, and sustainable public service delivered with competence. Sinimulan po natin ang ating pamilyang Gudbayan na taglay ang isang pamumuno sa ilalim ng isang participative, consultative, and empowering servant leadership. Ang mayor naman ng Minalin at Santo Tomas ay nitong linggo nag-report sa kanilang mga nasasakupan. Ibinalita ng nagbalik alkalde na si Mayor John Sambo na nasa proseso na ang lokal na pamahalaan ng Santo Tomas sa pakikipagsundo sa pamunuan ng Jose Bilingad Memorial Hospital para sa pagbubukas ng Santo Tomas Community Hospital. Makipag-usufruct agreement ko po keng JBL for 50 years in Punggabon na nung ka rin makatalaka dyan kay katamong hospital for 50 years. In Jose Bilingad Hospital po yang mag-manage ibuklat tane po in kay katamong hospital. Ibinida naman ni Mayor Philip Nagit ng Minalin ang kanyang naging pagmamando sa kasagsagan ng Bagyong Hardy. 24 hours at supay po ka rin itituran. Po metod ang laking asigurado na may almado na at ganaga ng Minalino ligtas na lapeng Bagyong Hardy.
prevent further accident. Antimano real-time itang oras sa ita. Pinutot kami, lehomi, semi. May nasira na ng kable na ng kuryente. Ihit siya po. Kaya sa paano ni kaya Pelco Manager, Imam Lisa. Pinikwanan tamo pong magdaing suluban ka kayo lalong may takutan. Isa naman sa mga nais sa katuparan umano ni Sasmuan Mayor Catalino Cabrera ay ang mga programa laban sa korupsyon. Kabilang dito ang paghihigpit sa pagsunod ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa tamang working hours. Gayon din na regular na pagsusumite ng financial statements ng LG ng Accounting Office para sa checks and balance. Sa kabilang banda, ang ibang mga alkalde na nasa ikalawa at ikatlong termino na ay hindi na nagsagawa ng kanilang 100 days report. Ipinagpapatuloy na lamang daw kasi nila ang kanilang mga nasimulan sa nakaraang 3 taon pagkakaluklok sa pwesto. Angelica Cara, CLTV News. Dumako naman ho tayo sa siyudad ng San Fernando kung saan nagbigay din ng ulat para sa kanyang first 100 days. Si Mayor Vilma Caluag at mga programang madaling makita at maramdaman para sa mga Fernandino ang naging sentro ho ng kanyang talumpati. Sa kanya pong State of the City address na ginanap sa Heroes Hall, dito pong October 10, ibinida ho ng alkalde ito hong accountability and transparency sa ilalim ho ng kanyang pamumuno, pagpapatuloy ng performance management system o yung balanced scorecard, universal health care. At sinabi rin ni Mayor Caluag na nakatipid ang syudad mula ho dun sa gastos na 8.9 million pesos per year. Nasa 3.8 million na lamang ang ilalaan na gastos para ho sa mga dialysis patients dahil ho yan syempre sa kabubukas o dun sa kailan lamang pinasinayaan po yung Fernandino Dialysis Center kung saan libreng mabibigang serbisyo ho yung mga kababayan nating nangangailangan. At binanggit din ho ng alkalde ang pagpapabuti ng negosyo ho sa syudad. Inuulat din ito yung pagpapatupad ng mas pinaigting na traffic enforcement law o traffic laws sa syudad, gaya ho nitong pagpapatanggal ng mga impounded vehicles, paglalagay ng plastic at concrete barriers, repaint ng mga pedestrian lanes at yung opisyal ho na tawag dito, pagpapatigil ng operasyon ng traffic lights sa kahabaan po ng MacArthur Highway sa tapat ng isang mall. At tampok din ho sa kanyang mga nagawa ay yung pagpapatingkad sa syudad San Fernando na binansagang Christmas Capital of the Philippines. Nariyan ho yung mga parol na pinailawan sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue. Nagawa ho ng mga kababayan nating lantern makers, pati na rin ho yung muling pagbubukas at pagpapatuloy ng tradisyon ng mga Kapampangan. Yan ho yung Giant Lantern Festival 2022. Abangan ho ninyo yan dahil ihahatid din ng CLTV. Ito hong pagdiriwang na yan dito sa Pampanga, isa sa mga pinakamasaya at pinakamalaking pagdiriwang na inaabangan hindi lamang ho ng mga Pilipino, kundi mga dayuhan, lahat ho ng mga kababayan natin sa buong mundo nakatutok ho dyan sa pagdiriwang na yan. At binansagan din ho Queen of all bridges, si Mayor Caluag dahil sa kanyang matagumpay na pagbubukas ng San Jose Panlumacad Bridge matapos po yung 6 na taon. At kamakailan lamang, ito ho yung naging panawagan naman ng alkalde sa DPWH, yung ipagpatuloy ang konstruksyon ng De La Paz Sur Bridge. Dahil naantala ho ito dahil sa issue ng right of way noong 2019. Pero sa pamamagitan ho ng kanyang masinsinang pakikipag-usap doon sa mga apektadong pamilya, ay napapayag ho ni Mayor Caluag na umalis yung mga nandun, naninirahan doon sa right of way ng De La Paz Sur Bridge. At kaya ho ngayon, talagang pwede na hong simulan ng DPWH ang konstruksyon ng naturang tulay. Pakinggan ho natin ang ilang bahagi ng pahayag ni Mayor Vilma Caluag sa kanyang first 100 days. Nakaltamo rin po positive comment at tanggap kanyang pagpatayan officially
pa-turn off in traffic light along Vista Mall. Maragula po ka sa lahat ng motorist kaya. Abangan ho sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, makakasama ho natin si Kuyang Paulo G. Santos na tumutok ho dito sa balita ng Senro na isa na raw dead river, ang Ilog San Fernando. At ito hong Universal Healthcare Law, pagtitibayin ng Alagang Nanay Ordinance sa Pampanga. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito ho mga kabaleng Fernandino, yung hong ilog sa San Fernando, Pampanga ay isa na raw dead river. Ayon ho yan sa City Environment and Natural Resources Office. At para ho mabigyan tayo ng karagdagang detalye, sasamahan tayo ni Kuyang Paulo G. Santos. Good morning, Kuyang Paulo. Bakit ba nasabi ng Senro na dead river na itong ilog San Fernando? Maraming bagay, Kuya Justin, na aspeto ho na binabasihan nito hong mga eksperto para ho ang isa hong ilog ay sabihing patay na. Isa na dyan, Kuya Justin, yung anumang uri ng isda ay hindi na kayang mamuhay dito sa tubig, dahil polluted nga ito sa sinasabi ng Senro. Sa pahayag nga ni City Environment and Natural Resources Office Chief Kuya Justin, si Ma'am Gemma Doble, matapos sumailalim dito sa assessment itong San Fernando River, mga Fernandino, ito makinig ho kayo dito sa revive ito. Doon sa nakikita nilang wastewater, Kuya Justin, talagang sandamakmak na iba't ibang chemical materials, meron pa silang ganung assessment, at kita mo naman dito sa aking backdrop, Kuya Justin, yung kalidad nitong tubig, napakaitim nito at may mga portion ito talaga na stagnant yung tubig, hindi dumadaloy, Kuya Justin. At lumalabas pa dito sa Sagip Ilog program na isinagawa. Ito'y joint effort po nitong Senro at ng City Engineers Office na umabot, Kuya Justin, sa 150 metric tons ang basurang nakuha ho. Mula pa lamang, Kuya Justin, dito sa area ng downtown, Dito pong tapat nitong San Fernando River, sakop yan ng Del Pilar, San Jose, Santo Rosario, San Juan. At napaghahalata, Kuya Justin, na mababaw ito hong ilog. At base din dito sa kanilang assessment, household o yung mga komunidad na malapit ho dito sa San Fernando River ang major contributor, Kuya Justin, ng wastewater. Habang nasa 20% naman na commercial establishment ang kanila umanong inalerto na. Dahil kahit na sementado, Kuya Justin, yung riprap, kita mo, Kuya Justin, yan matagal nang naipagawa yan Pero meron pa rin nakapaggawa ng paraan para yung kanilang wastewater paraanin pa dito sa San Fernando River. Ilan sa ng mga nakikitang engineering infra project naman, engineering intervention kung tawagin sa ilog, ay ang paglalagay nga ng mesh wire o yung bakod dito sa paligid ng San Fernando River para hindi na ito tapunan pa ng basura, Kuya Justin. Habang apila naman ng Senro sa Pampanga Provincial Environment and Natural Resources Office, Kuya Justin, ay magkaroon sana ng convention para hindi per municipality ang paglilinis sa ilog dahil hindi territorial na maituturing naman itong pag-agos ng tubig. Sa pakipag-usap din naman natin, Kuya Justin, sa bagong talagang Penro na si Engineer Roger Encarnacion, suwestyon ho nitong Senro ng San Fernando, pabor sila dito sa hakbangin na ito ng Senro dahil prioridad daw ngayon ng kanyang lideratura from ridge to reef ang approach sa pagsasaayos nitong San Fernando River mula ho dyan sa
mga tributaries na ilog dyan sa area ng Mabalacat hanggang pababa ng Angeles City ay kailangang magkaisa itong mga lokal na pamahalaan. Kaya itutulak daw nila yung convention para at least once and for all, Kuya Justin, maisaayos nila yung mga pamamaraan para hindi maging patay itong San Fernando River. Dahil ang ugat nito, Kuya Justin, hindi lamang doon sa solid waste material, kundi maging dito sa mga basurang itinatapon na malapit na komunidad, Kuya Justin. Kasama Paolo, kung matatandaan natin, nagkaroon ng programa yung administrasyon ni City Mayor Oka Rodriguez na paglilinis talaga dyan sa ilog, at nakita natin yung naging malawakang pagkilos ng local government. Pero after that ba, ano yung mga nangyari at ano yung mga plano pang gawin ngayon ng administrasyon ni Mayor Vilma Caluwag upang sa gayon kahit papaano, gaya nga ng nabanggit mo, Dead River na, pero maisaayos itong ilog San Fernando, na alam natin major contributor din yan pag bumabaha sa syudad dahil yung basura, alam niyo mga kabalin, gaya nga ng nabanggit ni Kuya Paulo, mababaw pala yung ilog na Paulo G. Totoo, Kuya Justin. Isa pa sa gustong maging malinaw din ngayon kasi kahapon andyan dit nakausap natin si Vice Mayor BJ Lagman na siya na rin namang committee niya yan yung environment ng siya ay konsehal pa lang. At ano nangyari? Sabi natin bakit ngayon pa lamang lumuluwag at naisasaayos itong San Fernando River. Ang binabanggit niya, Kuya Justin, kailangan talaga ng engineering intervention dahil sabihin man natin na magsasarado tayo ng mga floodgates, kung epekto nitong pagputok ng Bulkang Pinatubo, bumaba talaga yung portion na malapit dito naman sa siyudad ng San Fernando. Kaya meron daw na tubig na hindi umaagos dito sa San Fernando River. Pero pagpapaliwanag naman ni Sir Roger Encarnacion, itong Penro, Kuya Justin, ang original talaga na bagsak nitong tubig mula dito sa mataas na bahagi ng District 1 ng Pampanga, Kuya Justin, hanggang dyan sa Pederosa, yung Mapalad Creek, Kuya Justin, dyan sa area ng Santo Tomas. Ngayon, kung gaano kalakas yung tubig na umaagos at papaano talaga yung level ng ilog, yun yung sa pag-aaralan pa nila. Magkakaroon daw sila ng assessment dito sa estado nitong waterways, Kuya Justin, na siya namang kailangang maging malinaw. Paano yung pagsasagawa nila ng paglilinis, paghuhukay, at ano ba talaga yung level nitong San Fernando River na upang hindi ito maging catch basin. Kasi kahit sa Santo Tomas, Kuya Justin, pagkakausap mo din yung local chief executive, ayaw nila sabihin na catch basin sila. Sila daw daluyan laang dapat ng tubig at hindi pwede sabihin na catch basin dahil pagka nga naman sinabi mong catch basin yan, para bagang pinatatanggap mo na sa isang lokalidad na sila'y bagsakan ng tubig. Ito, Kuya Paulo, may nakita kasi tayong post ng City Information Office ng San Fernando 3 days ago. Itong ginawa pag-iinspeksyon ni Mayor Vilma Caluwag. Ito, babasahin ko lang. Days after assuming office as Chief Executive of the City of San Fernando, nag-issue si Mayor Vilma Caluwag ng direktiba sa mga tanggapan na may kinalaman doon sa paglilinis ng ilog, particular na yung City Engineer's Office, na linisin nga at itong city's waterways para matanggal yung obstruction at magtuloy-tuloy yung daloy ng tubig na nag-deliver naman ayon dyan sa CIO. At in fact, nabanggit ni Mayora Caluwag, kung di ako nagkakamali, after nitong Bagyong Carding, mga nagtatanong daw, tama, yung inattendan nating Tourism Council, Star Awards ng Tourism, nabanggit ng Mayora doon sa kanyang talumpati na may mga nagtatanong daw kung bakit nung Bagyong Carding hindi ganon naging kalaki yung baha sa Pampanga, o in fact walang baha sa San Fernando for that matter. Sa San Fernando, ang naging sagot ng ating alkalde pinahukay nga itong mga waterways at bahagi ito, So yung pinapakitang litrato kanina, yun yung
nagbangka si Mayora, no? Kuya Paolo, nakausap mo ba siya? Ano ba yung plano niyang gawin diyan sa ating Ilog San Fernando na alam natin dati talagang kumbaga pasyalan 'yan ng mga kababayan natin. Totoo. Ang pinapangarap daw ni Mayora Vilma Caluwag, Kuya Justin, maging tourist attraction ito. Kung maaari na maibalik yung kalidad ng tubig dito, Kuya Justin, at ang kanyang pakiusap, yung pagkakaisa nilang mga local chief executive dito sa mga... Kasi ang binabanggit ni Mayor Caluwag, ito'y hindi laang niya responsibilidad na masasabi nating administrative district ang pagbabantay at pagme-maintain ng kalidad ng tubig at pag-rehabilitate dito sa San Fernando River. Yung bahagi ng tubig sa taas na bumababa dito, sadya talagang nakakaapekto dito sa San Fernando River. Kaya ang kanya namang pinapangarap, Kuya Justin, maging maliwanag din yung area na yan at maging tourist attraction. At isa sa kanyang mga nababanggit, pangarap lang, hindi naman masamang mangarap, para daw sa Marikina, Kuya Justin, yung ilog ng Marikina, sabihin naman natin, doon muna tayo na pwedeng pasyalan at merong mga recreational activities na nagagawa, na yung mga Fernandino, proud sila na meron silang buhay na ilog at pwedeng pwede din panagkat karing-karelang bisita na puntalan, Kuya Justin. Pero yan nga, hamon pa rin, Kuya Justin, yung enforcement. Ang binabanggit naman ni Ma'am Gemma Doble, ang pinakamahirap daw, Kuya Justice, na kapag ikaw ay isang department head, yung political will ng iyong local chief executive, yung pakikipag-usap, lalo-lalo na sa mga focal person, particular na yung lead agency natin dito, ang DENR. Dahil sabihin man nila, Kuya Justin, na matagumpay yung paglilinis sa isang distrito, kung hindi naman nagiging maayos yung pakikitungo ng kabilang bayan, hindi rin naman magiging successful itong daluyan ng tubig dito sa San Fernando River. Tumpak ka dyan, Kuyang Paolo, yung sinasabi ho ni Mayora Caluwag, kahit anong linis naman ng Ciudad San Fernando sa ilog, kung yung mga katabing bayan naman, walang ginagawang efforts, kumbaga, aagos din talaga yung maruming tubig o yung polluted water dyan sa ating waterways. Abangan natin yung balitang yan at sana yung pangarap ni Mayor Vilma na maging pasyalan yan, talagang magkatotoo para ho sa mga Fernandino. Naalala ko tuloy, Kuyang Paolo, nung bata ako. Hindi naman ako naliligo dyan, pero malinaw pa yung tubig at makikita mo, may mga nagbabangka pa noong mga panahon na yon. Kuya Paolo, mag-iingat ka at maraming salamat. Salamat, Kuya Justin. Ayan, sa ibang balita na ho tayo, inaprubahan na ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga ang Alagang Nanay Preventive Healthcare Ordinance of 2002. Layon ho nito nga pagtibayin yung provincial integration ng RA 11223 o yung Universal Healthcare Law. Bubuo ito ng isang sistemang pangkalusugan para sa paghahatid ng promotive, preventive, curative, rehabilitative at palliative healthcare sa buong lalawigan. Sa obserbasyon daw kasi ng Kapitolyo, ang kawalan ng access ng mga kabalen sa pagpapatingin sa doktor ang isa sa mga naging sanhi ng maraming kasawi sa gitna ng COVID-19 pandemic. Hiniling naman ni Vice Governor Lilian Nanay Baby Pineda sa mga alkalde na tulungan ang lalawigan sa data banking upang mabigyan ng agarang lunas ang mga may sakit na kabalen. Pakinggan ho natin ang ilang pagkakayag ni Vice Governor Lilia Pineda. Nakita po namin na marami po ngayon na yung pong aming mortality ng COVID-19, alos sa mahigit po namang kulang sa 3,000 ang nawala ng buhay na Kapampangan. Naging bisiga po kami kung sino-sino yon. Ang marami po, dialysis patient, tuberculosis patient, yung mga may cancer. Alos meron na silang existing na sakit. Siyempre senior citizen. So, nung po napag-aralan namin yon, ito nga preventive healthcare, kailangan po pala ang isang tao, malaman mo na hanggat maaga kung ano yung sakit niya sa katawan.
Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, SIM Card Registration Act. Pinirmahan na ho ni Pangulong Marcos Jr. At itong big time oil price hike, epektibo na ngayong araw. Presyo ho ng diesel tumaas ng 6 pesos and 85 centavos kada litro. Ito isa pang dagdag presyo. Naku, presyo ho ng dilatang sardinas na paborito ko, nakaambang tumaas ng 3 hanggang 5 piso. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Kabalen, Karehiyon, ganap ng batas ang Subscriber Identity Module o SIM Card Registration Bill matapos itong pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang, Lunes, October 10. Ang paglagda sa Republic Act 11934 o ngayon SIM Card Registration Act ay naglalayong palakasin ang mga hakbangin ng gobyerno laban sa mga scam na ginagawa sa pamamagitan ng text at online messages. Sa ilalim ho ng panukalang ito, ang lahat ng public telecommunications entities o direct sellers ay kinakailangang obligahin ang mga user ng SIM card na magpakita ng valid identification document na may larawan. Ang impormasyon sa pagrerehistro ng SIM card ay ituturing na confidential maliban kung pahihintulutan ho ng subscriber ang pag-access sa kanyang impormasyon. Ang batas ay nag-uutos din sa mga telco o yung mga telecommunication companies na bigyan o ibigay ang buong pangalan at address na nakapaloob ho sa pagrerehistro ng SIM card kung ito naman ay hihingin ng korte. Ang mga ahensyang nag-iimbestiga sa mga text scams ay maaari ring magsumite ng letter of request sa mga telco companies upang ibigay ang mga detalye ng may hawak ng SIM card. Kumigit-kumulang 95% ho ng mga Pilipino ang gumagamit ng prepaid card na hindi tulad ho ng mga may hawak ng postpaid account ay nakakakuha o nakukuha ho yung kanilang mga SIM card na hindi nagbibigay ng anumang personal na impormasyon. Samantala, sinabi naman ho ng Grupong Bayan na posibleng magamit ho ang naturang batas sa surveillance ng gobyerno at paglabag sa right to privacy. Pakinggan ho natin ang ilang pahayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng paglagda niya sa naturang batas. Under the SIM Card Registration Act, every public telecommunication entity or direct seller shall be required to demand end users of SIM cards to present a valid identification document to validate their identities. These telecommunications entities shall also be required to maintain a SIM card register of their subscribers, containing information required under this law. It also mandates that they submit a verified list of their authorized dealers and agents nationwide to the National Telecommunications Commission with updates every quarter of the year. Sa ibang balita naman tayo, isang big time oil price hike ang sumalubong ho sa mga motorista ngayong araw. Martes, October 11, nagpatupad ho yung Pilipinas Shell, Sea Oil at Caltex ng 6 pesos and 85 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel. At 3 pesos and 50 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene habang piso at 20 sentimo naman ang itinaas ng presyo ng kada litro ng gasolina. Parehong oil price adjustment rin po ipinatupad ng Clean Fuel maliban sa kerosene. Naging epektibo ho kaninang alas 6 ng umaga ang dagdag singil sa produktong petrolyo sa lahat ho ng kumpanya. Maliban na lamang yung Clean Fuel na 8:01 AM ho nagpatupad ng price hike. Kaya naman ho kagabi nakita natin yung pila ng mga sasakyan sa mga gasolinahan.
eto, isa na ng mga pagtataas na ako'y napailing na lamang ako sa babasahin ko. Samantala ho, ito nakaambang tumaas na naman ang presyo ng delatang sardinas matapos maghain ng petisyon for price increase sa Department of Trade and Industry o DTI ang mga sardine manufacturer. Ang petisyon po para sa dagdag presyo ay aabot ho ng 3 hanggang 5 piso kada lata. Paliwanag ho ng Executive Director ng Canned Sardines Association of the Philippines o CSAP na si Francisco Buencamino, tumaas raw ng halos 18% ang gastos sa produksyon ng mga delatang sardinas. Bukod pa rito, hindi umano naging sapat ang inaprobahang price adjustment ng DTI noong Hulyo at nahihirapan na ang kanilang industriya dahil sa ipinatupad na price freeze sa kanilang produkto simula pa ho noong 2019. Kaya naman kumpiyansa umano ang grupo na aksyonan agad ng DTI ang kanilang petisyon. Samantala, nagbabadya na rin umano ang kakulangan sa supply. Kulang na naman ang supply ng delatang sardinas bunsod ho ng nakaambang fishing ban. Ayon ho sa CSAP, kailangan raw nilang makahuli ng at least 72,000 metric tons ng tamban para maging sapat ang kanilang supply bago ang scheduled fishing ban. Simula ho yan December 1, 2022 hanggang Pebrero 28 ng taong 2023. Tiniyak naman ho ng grupo na gumagawa na ang mga ito ng paraan para maiwasan ang shortage at nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa Department of the Interior and Local Government para payagan ng mga commercial fishers na mga isda sa loob ho ng mga 10.1 hanggang 15 kilometers na municipal waters kung saan marami po ang supply ng tamban. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, higit 140 MSME bibida ho sa 24th Likha ng Central Luzon Trade Fair. At ito, isang OFW mula sa Dubai nagtago sa balikbayan box para sorpresahin ang mga magulang. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito ho mga kababayan, hindi lamang ho dito sa Central Luzon. Hanap niyo ho ba ay regalo, pangregalo ngayong Pasko, gaya ho ni Kuya Ray Bravo. Abay, pwede ho ninyong bisitahin itong ika-24 na likha ng Central Luzon Trade Fair sa SM Mega Mall para ho makabili ng mga ipinagmamalaking produkto ng ating mga karehiyon dito sa Central Luzon. Ano-ano nga ba yung makikita sa pinakamalaking trade fair ng rehiyon? Alamin ho natin sa ulat ni Angelica Cara. Christmas is just around the corner. Saan ka man tumingin, ramdam na ang Christmas spirit dahil sa dami ng mga kumukutitap na pamaskong dekorasyon sa paligid. Hudyat din ito na simula na ng pamimili ng mga pangregalo para sa mga kaibigan, special someone, inaanak, at sa mga mahal natin sa buhay. Ang ilan sa atin, marahil ay naghahanda na ng inyong listahan para paunti-unting bumili ng mga pangregalo sa Pasko. Sa mga mag-aala Santa Claus dyan sa paparating na Kapaskuhan, good news! Dahil ngayong buwan ng Oktubre, gaganapin ang pinakamalaking trade fair, tampok ang iba't ibang dekalidad na produktong perfect pangregalo sa likha ng Central Luzon Trade Fair 2022. Sa ika-24 na edisyon ng pinakamalaking trade fair sa Central Luzon, mahigit 140 micro, small, and medium enterprises o MSMEs ang sumali para ibida ang mga natatangi at ipinagmamalaking produkto na gawa ng ating mga karehiyon. Ayon kay Warren Serrano, SME Development Division Chief ng DTI Region 3, mas dumami na umanong nakibahagi sa aktibidad kumpara noong huling 2 taon na kasagsagan ng COVID-19 pandemic.
Ang Likha Central Luzon ay nagsisilbing culminating activity para sa MSMEs matapos dumaan sa serye ng mga pagsasanay upang matiyak ang kalidad ng kanilang produkto. Batang-bata po ang Likha ng Central Luzon, no? Medyo matanda lang ako ng konti. 24 years, no? 24th run na po tayo ngayon, no? So nag-cross po ito ng millennium noong 1999. So ngayon ay 24th run na po. At every year po ay, sabi niyo nga po, na-cover niyo po dati, talagang every year po ay maganda po naman ang showing ng ating trade fair na ito sapagkat ito ay para sa lahat ng 7 probinsya ng Central Luzon. Unang-una po, the Likha ng Central Luzon Trade Fair showcases the best products of Central Luzon. No? Ito po ay culminating activity ng ating mga pagtulong sa ating mga MSMEs. No? So bago po sila makarating dito sa trade fair na ito, tinutulungan na po natin sila sa iba't ibang programa ng DTI. We mentor them, we help them develop their products, we help their designs, we help them find their market, and we train them on how to do business. Hindi rin daw basta-basta ang mga MSME na nakakasama sa pinakamalaking trade fair na ito dahil maigi ang pagpili sa kanila. Ibig sabihin, lahat ng mga produktong makikita rito ay dekalidad matapos dumaan sa masusing ebaluasyon. Yan ay may kalidad, no? For example, sa mga food products, sinisiguro natin na meron silang FDA, no, na permits at iba pang permits, no, upang hindi naman po tayo mapahiya, no, hindi po nakakahiya yung ating mga produkto, maipagmamalaki po natin na talagang likha yan ng Central Luzon. Target din na naturang trade fair na maging supplier ng mga malalaking kumpanya ang mga MSMEs ng Gitnang Luzon. Aside from marketing it, mainstreaming the products, is to allow our MSMEs to find institutional buyers, no, or commercial buyers, no. Ito yung paghahanap at ito'y napatunayan na, no, sa 24 na taon na pagtakbo ng Likha ng Central Luzon. Meron po talagang mga pumupuntang mga foreign buyers dito. Meron ding mga local institutional buyers, big buyers, no, na nakakakita, tumitingin talaga, nag-i-scout talaga. Hindi lang artista ang ini-scout, no, pati produkto. Tinitingnan talaga kung alin yung mga kalidad. Kasi alam naman nila na kalidad na ito eh. Kaya hahanapin lang nila yung mga produktong pwede nilang bilhin. At yan po isa sa mga layunin ng Likha ng Central Luzon. Mga food and non-food items ang inaasahang bibida sa nasabing trade fair. Sa Aurora halimbawa, tiyak na itatampok ang kanilang sabutan products, kakao, bags, coconut-based products gaya ng jam at iba pa. Woodcrafts naman ang ibibida ng mga MSMEs sa Bataan. Hindi rin daw mawawala ang kanilang marine products, walis, bags at cashew products. Mga jewelries, furniture, meat products, home decorations at delicacies naman ng mga produkto ng Bulacan. Ang entrepreneurs mula Nueva Ecija, ibibida raw ang kanilang barongs, pasteurized milk and dairy products, meat products at handicrafts. Hindi rin magpapahuli ang mga MSMEs ng Pampanga. Nariyan syempre ang mga ipinagmamalaking parol, delicacies, sweets, curtains, home decorations at handicrafts. Para naman sa MSMEs ng Tarlac, produktong juices at healthy drinks, peanut butter products ang kanilang itatampok, habang woodcrafts, mango-based products, bags at iba pa ang ibibida ng Zambales. Ihanda na ang inyong checklist dahil nakatakda ang Likha Central Luzon Trade Fair sa October 26 to 30 sa Mega Trade Hall B sa SM Mega Mall. Yung mga gawang lokal, this is the best way to give our country a good Christmas for our MSMEs, no? Tulungan po natin ating mga maliit na negosyante dito sa Central Luzon by supporting local products, and what a way to do it but by buying at the Likha ng Central Luzon Trade Fair, October 26 to 30. Angelica Cara, CLTV News.
Kabalen, talaga namang nakaka-excite ang makatanggap po ng isang package mula sa kapamilyang matagal nang nasa ibang bansa. Ano? Pero paano ho kung ang inaasahang balikbayan box ay iba pala ang laman? Labis na lamang ho ang gulat at tuwa na naramdaman ng mag-asawang Rowena at Angelito Mabangon na taga-Pulong Buluho sa Angeles City nitong October 9 nang makita ang laman pala ng box ay mismong anak nila. Opo, mahigpit pong yakap ang naibigay ng naiiyak na nanay at gulat na gulat naman ang tatay ho ni Angeli Mabangon Genaro. Yan. Nagulat, di ba? Halos 4 na taon na po pala mula nang huling umuwi sa Pilipinas ang kanilang anak, kaya naman abot-abot na lamang ang kanilang saya sa sorpresa nitong pagdating. Nagpasalamat naman ho si Ann sa delivery courier at iba pa niyang mga naging kasabwat sa kanyang surprise. At niliraw rin niya na mayroon namang butas ang box at may portable fan din siyang gamit sa loob. Ayan. Ako, masayang-masayang mga magulang ni Ann ngayon at magiging maligaya ang kanilang Pasko. Samantala, alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na nasa loob ng PAR ay nabuo na po bilang isang ganap na bagyo. At ito po ay binigyan natin ng pangalan na si Tropical Depression Maymay. Ito po ay namataan sa layong 310 kilometers dyan po sa may silangan ng Kasiguran, Aurora. At nagtataglay po ng lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa timog kanluran sa bilis lamang na 10 kilometro kada oras. Samantala po ang LPA pa rin po na nasa labas ng PAR ay nabuo na rin po bilang isang bagyo at ito po ay tinatayang nasa layong 1,730 kilometers sa may silangan po ng Eastern Visayas. Ito rin po ay nagtataglay ng lakas na hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito naman po ay kumikilos pahilaga-hilagang kanluran o hilaga-hilagang silangan sa bilis na 35 kilometers per hour. Sa ngayon po ay ang Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Batanes, Cagayan at Isabela. Maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot ng Tropical Depression Maymay at ng shear line. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahan ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot lamang po ito ng localized thunderstorm. So hindi pa po tayo naapektuhan nitong Tropical Depression Maymay. So pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil posible po na makakaranas po tayo ng mga pag-ulan kapag lumapit na po ang bagyong si Maymay. Kaya pinaghahanda na po natin ang lahat. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Kasama ho ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Kabalen, Karihiyon, 75 days na lamang at Pasko na. Maraming salamat po.